Magandang araw mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ay pagpapatuloy sa discussion natin tungkol sa lupa. Kung paano nagkaroon ng lupa na siya nating tinatamnan. So bigyan natin ng mas substance na discussion tungkol sa kung paano ang lupa ay na-develop. So ito yung ating planetang Earth. Nakikita natin na spherical o parang bilog. At ang components nito ay iba't ibang mga mineral elements tulad ng potassium, magnesium, iron, calcium, at marami pang iba na kapareho ng mga mineral elements sa ating mga katawan. I-discuss natin kung paano tayo nagkaroon ng relationship tungkol sa chemical properties ng planet Earth at sa ating katawan. Ngayong araw ang pag-usapan natin ay kung paano na-develop yung lupa galing dito sa iba't ibang rocks and minerals ng ating planetang Earth. So pag-usapan natin mga kaibigan, yung tinatawag nating tatlong klase ng bato dito sa ating planetang Earth. Itong igneous rocks, metamorphic rocks at saka sedimentary rocks. Itong igneous rocks mga kaibigan ay nanggagaling sa ilalim ng planet Earth. Doon sa malalim mga ilang kilometro ang layo dito sa ibabaw ng planetang Earth. Sa pamamagitan ng volcanic eruption, itong igneous rocks ay pumapaibabaw. Ito yung tinatawag nating extrusive igneous rocks pag lumabas na siya dito sa ibabaw ng lupa. O pwede naman siyang mabuo from the magma as igneous or intrusive igneous rocks. And then ma-expose lang ito sa ibabaw ng lupa pag nagkakaroon ng landslide. So pag itong igneous rocks ay nasa ibabaw na, ito ay i-influence ng weathering process ng temperature at saka climate ng daigdig at ito ay magdi-disintegrate, magiging sedimentary rocks. So yung mga sediments na produce ng weathering ay magiging sediments at ito ay magiging sedimentary rocks. Ito ay may dideposit sa pinakamababang parte ng daigdig. And then itong sedimentary rocks, later on, ay dahil sa pagbabangga ng tectonic plates sa ilalim ng dagat, ito ay pumapaibabaw din later sa kalupaan. O kaya naman itong sedimentary rocks, pag naglitify na ito, naging bato na matigas, pwede siyang maging metamorphic rocks. Pati yung igneous rocks, magiging metamorphic rocks dun sa parte ng tectonic plates kung saan magbabanggaan. So ganyan mga kaibigan ang rock cycle natin. So yung igneous rock, pwedeng nasa ibabaw ng lupa kung ito ay lalabas through landslide o kaya ay volcanic eruption. Then ito ay mag-undergo ng weathering, magiging sediments, and then ito ay may transport, may deposit, at magiging sedimentary rocks doon sa ilalim ng dagat, karamihan yan. And then itong metamorphic rocks, ito yung may partial melting dahil sa init ng sa ilalim ng lupa at saka yung pagbabanggaan ng dalawang tectonic plates. So maliwanag mga kaibigan na itong mga tatlong bato na ito ay may kanya-kanyang mineral elements. Yung sinabi ko kanina, mayroong potassium, mayroong zinc, mayroong sodium, may calcium, at marami pa mineral elements. Na ito naman ang sisipsipin ng plants pag ito ay naging lupa. So paano magiging lupa ang bato na yan? So titingnan natin itong soil development model. Imagine natin na ito yung igneous rock o kaya sedimentary rock o kaya yung metamorphic rock. Then yung process ng weathering, ito yung sinasabi ko na pag-disintegrate ng bato o yung pagkabulok dahil sa epekto ng climate. Yung climate
mayroon siyang dalawang component, yung temperature at saka rainfall. So yung temperature ay siya ang magiging rason para mag-expand at saka mag-contract yung bato. And then later on, magiging malilit na pebble na yan. Yung tubig naman ay i-enhance niya yung chemical weathering para magkaroon siya ng iba't ibang products. So dahil sa weathering na yan, itong malaking boulder na ito ay magiging mas maliliit na bato. As compared with this one, lumit na siya. At sa weathering pa rin na yan, na proseso, magiging mas maliit pa. So tuloy-tuloy lang, dahil epekto ng climate yan, ng rainfall at saka temperature, pati mga animals, mga organism, mga trees, magkukontribute din siya sa pagdidisintegrate ng mga bato na ito. Then from these states ay mag-undergo pa rin siya ng weathering at magpo-produce na siya ng parent material. Ito yung malilit ng particle na nanggaling dito sa bato na handa na sa pagde-develop ng lupa. So maliwanag mga kaibigan, yung sinasabi nating pag-disintegrate ng rock into smaller pieces hanggang maging parent material siya. So pag ito na yung parent material, paano nagiging lupa yan? So ito pa rin yung weathering. Itong parent material na ito ay magiging mas maliliit pa yung size niya. Ito na yung tinatawag nating individual soil particle na mayroon siyang sand particle, mayroon siyang silt particle, at mayroon siyang clay particle. So ito yung individual soil particle na yan. Na yung sandy soil ay yung size range niya ay 0.05 to 2 mm. Yung silt particle naman ay may size range na 0.05 to 0.002 mm at saka yung clay ay less than 0.002 mm. So anong importansya itong soil particle na ito, yung tinatawag nating soil texture. Itong sand at saka silt ay inert yan. Hindi niya i-absorb yung mga fertilizer, pero siya ay magiging source ng mga nutrient elements pag nag-undergo ng weathering ito na mas pino pa siya na magiging clay. So yung clay na yan ay pinong-pino na yan, malagkit na yan. At siya ay electrically charged, mayroon siyang negative charge at saka positive charge at doon na-attract yung mga nutrients para hindi siya basta-basta natatanggal sa lupa. So pag na-produce na yung soil texture, tuloy-tuloy pa rin yung weathering process niyan. So, pag tuloy-tuloy yung weathering process nito, itong sand particles magiging silt particles, itong silt particles naman ay magiging clay particles. Then, mayroon ng tutubo na plants dyan. So, pag may tutubo na plants, ay magkakaroon na rin ng decomposition ng mga plants na yan at magiging organic matter na siya. At yan ay magpo-produce ng soil aggregates. Ito na yung mga soil particles na yan na pinagsama-sama na para maging aggregate. Ito na yung tinatawag nating soil structure. So itong importante kasi yung organic matter kasi cementing agent siya. Isi-cement niya itong mga individual soil particles ito into aggregates. At saka yung mga iba pang weathering products na tulad ng calcium hydroxide, calcium carbonate, and others ay isi-cement nila para magkakaroon ng individual aggregates na ito. Importante yung aggregation kasi dito dadaan yung tubig para madali siyang ma-drain, para hindi siya masyadong mag-ipon ng tubig sa ibabaw, para tamang-tama lang sa pag-grow ng plants. Then from this soil structure na ito, so mayroon na tayo dyan, ito na yung lupa. Ito na yung lupa na binubungkal natin, na tinatamnan natin ng iba't ibang gulay, tinatamnan natin ng pinapatayo ng bahay, at dito rin nagtatanim tayo ng palay. So yan mga kaibigan, yung mas in-depth na explanation natin kung paano nagkaroon ng lupa. At sana, mas maliwanag ito kaysa yung unang video
Kasi mayroon tayong example kung paano yung mga malalaking bato na yan ay lumiit para maging lupa. At saka yung proseso na ito mga kaibigan, pag nakikita lang natin dito sa explanation ko, parang napakadali ano. Pero it will take years. Sabi ko nga sa unang video na yung isang 1 cm na lupa ay mga 100 years depende sa parent material. Although may mga parent material na in 3 years time, mayroon na siyang lupa tulad ng lahar na nangyari doon sa Central Luzon. 3 taon lang na may lupa na yon. Kasi yung pinong-pino na siya, madali na siyang mag-wither. Yung ibang mga parent material, nagtatagal. Yung nga, maabot ng 100 na taon. So, pangalagaan natin ang ating kalupaan kasi ito ang nagbibigay biyaya sa atin. Kung ano yung mga nutrients na nabigay ng mga mineral elements na yan, siya yung mga inabsorb ng mga plants na kinakain naman natin. Importante sa katawan natin. Di ba importante yung potassium sa atin? Importante yung magnesium, importante yung zinc. Kasi ito ay importante sa mga metabolic processes sa ating katawan para tayo ay maging healthy. So sana mga kaibigan, mas maliwanag yung explanation natin ito. May meron pang mga karugtong na discussion tungkol sa kung paano natin pagandahin yung lupa. Maraming salamat sa inyong panunod sa channel. Hanggang sa susunod na video.